kabutihan ng Panginoon ay hindi nagbabago. Amen. Salamat sa kanyang kabutihan. Dahil sa kabutihan ito ay nananatili tayong tumatayo ng hawakan sa salita ng ating Panginoon. Once again, I want to greet you all in the name of the Lord Jesus Christ. Dito si Brother Joseph once again. Maybe this is the last Sunday or next Sunday. We're still here. So praise the Lord that God always guide you and protect you when you are here on vacation in the Philippines. So thank God for His goodness. And I want to greet you all in the name of the Lord Jesus Christ. Have a blessed morning to everyone. So let us open our Bible. This is the second part of our topic. Adam forfeited the book. The title deed to eternal life, part 2. 1 Corinthians chapter 15, verse 22. And then sunod natin mamaya sa Romans 5:14 hanggang pababa. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 15 verse 22, I just want to read it in English word. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. Father God, once again, we commit all this word to you. We believe, Lord, that this word is already vindicated, Lord, by the Holy Spirit for the believers, so God, to your word. We ask, oh God, that your Holy Spirit to work once again in our midst. We need you, Father. Help us, Lord, to concentrate ourselves, to put our minds, Lord, in full concentration. Our hearts, oh God, to listen to your word, to your message, Lord, that you're going to give it to us, oh God. Father, even the servant, Lord, that you're going to use, help me, Lord, for without you we can do nothing. Always, Lord, expect a spiritual blessings came from you, Father. Be with us, O God, and forgive all our weaknesses, even all our mistakes, Lord, that we have done, Lord. Forgive us, O God, and have mercy on us, and make us, Lord, worthy this morning, O God, to listen and to preach thy word, O God. We need you, Father. We need your Holy Spirit, Lord, to move once again in our midst, Lord God. We give you all the honor and glory. In Jesus Christ's name. Amen and amen. You may all be seated. Amen. Minsan, sa pananalita ng wikang banyaga, this is the hardest part in my ministry. To speak in English. But thank God, He's the one who lead us and give us more knowledge and wisdom through His Word. And thank God for His protection that He's the one who always to protect all His believers. So this morning, this is part 2 of our series in our subject, Adam forfeited the book, the title deed. Sa Tagalog, nawala ni Adan ang aklat ng katibayan ng pag-aari sa buhay na walang hanggan. Ito ang layunin ng ating Panginoon. Sa bawat isa sa atin, ang makamit, makuha natin ang buhay na walang hanggan. Ngunit ito ay napabayaan. Nawala sa kamay ng ating magulang na si Adan. Do you believe that? That the title deed to the earth and to eternal life, when Adam forfeited it, then Satan's dirty hands could not take it. Why? He's not worthy. Hindi karapat-dapat. But Satan wants to possess it. Kapag sinabing possess, gusto niyang angkinin. Gusto niyang kunin. Pero ang lahat ng nais niyang kunin ay hindi para sa kanya. Amen. And even you and me, ikaw at ako'y pag-aari ng ating Panginoon.
Ngunit gusto kang angkinin ng kaaway. Gusto kang i-possess ni Satan. But if you are owned by God, God will never allow to Satan to possess you. Because you are already in the hands of the Lord Jesus Christ. Amen. Once you are in the hands of the Lord Jesus Christ, you are secure. Amen. May katiyakan ang bawat isa sa atin. Right? At doon sa kamay ng ating Panginoon, walang makikialam. Walang makakakuha. Right? At ang bawat isa sa atin na nasa kamay ng ating Panginoon, walang karapatan si Satan. The devil can do nothing. Right? Gusto ka man niyang tuksuhin, gusto ka man niyang ilihis, gusto ka man niyang ilayo. Right? Sa ating Panginoon, but the devil can do nothing. Right? Dahil ikaw at ako ay pagmamayari ng ating Panginoon. But our father, Adam, forfeited, right, his position, right, ang kanyang kapamalahanan, ang kanyang pananakop, right, ang karapatan na ibinigay ng ating Panginoon mula sa kanyang kamay. Glory! Dahil inignore nila ang salita ng ating Panginoon, nawala sa kamay ni Adam ang pamamahala, ang jurisdiction. Kapag sinabing jurisdiction, ito yung pananakop, right? Yung authority na binigay ng Diyos para sa kanya. Nawala sa kamay ni Adam. It is because of unbelief. And that is sin. And what is sin? Sin is unbelief to the Word. Dahil ang sabi ng Panginoon, kinakailangan huwag nilang gawin. Kinakailangan nilang huwag lalapitan. Kinakailangan huwag nilang kainin ang bunga ng punong kahoy na iyon. Pero ang ating ina, na si Eva, hallelujah, do you believe? Nang lahat ng nilalang dito sa ibabaw ng lupa ay ang ating ina na si Eva ay ina ng lahat. Pero si Adam naman hindi ama ng lahat. Do you believe that? Hallelujah. Kung tutuntunin at tatalakayin natin ang wala nakasulatan sa mga bagay na iyon, makikita natin kung paano ang pagkilos ng Diyos mula kay Adan, right? At kung paano naman ang pagkilos ng serpente mula sa ating inang si Eva. Sa pagkilos ni Satan mula doon sa ating inang si Eva, ay nagkaroon ng pagkakalihis. At sa ating nabasa na nakaraan, ang nadaya ay ang ating ina, na walang iba kundi si Eva. It is not our father Adam. Pero nung siya ay nahikayat, so dumating sa pagkakataon na si Eva, wala siyang ginawa kundi humikayat. So nahikayat niya ang kanyang asawa, yung kanyang helpmate, na walang iba kundi ang ating ama na si Adam. So nung mahikayat niya ang ating ama, then naganap ang mga bagay na hindi dapat maganap. Pero sagrado ang salita ng ating Panginoon na dapat sana ang tunay na mananampalataya at sumusunod sa salita ng ating Panginoon ay sagrado rin kung paano natin panghawakan ang salita ng ating Panginoon. Kapag sinabi natin sagrado, dapat maging matapat ka. Right? Naroon ang sinseridad, naroon ang loyalty doon sa word. Right? Pero dumating ang pagkakataon nung sila ay malihis. Kaya sabi ng mensahe sa bawat isa sa atin, yung konting pagkakalihis, mapapalayo tayo sa presensya ng Diyos. Yung konting pagkakalihis, mapapalayo tayo sa pamamaraan ng ating Panginoon. Yung konting pagkakalihis, mapapalayo tayo sa kabanalan. Yung konting pagkakalihis, mapapalayo tayo sa ating lakad sa pananampalataya. So kailangan natin, huwag tayong lumihis, manatili tayong tumayo sa salita ng Diyos. Yan ang kahalagahan ng pagiging sagrado sa salita ng ating Panginoon. Be faithful, be sincere, be loyal, be holy. Because our God is holy. Right? Tapat ang Diyos na nangako sa bawat isa sa atin. At ang katapatan niya hindi magmamaliw. Hindi magbabago sa bawat isa. Ngunit, dumating man ang pagkakataon na nawala sa posisyon, na nawala sa kamay ng ating ama na si Adan. Amen. Ang isang title deed, right? The book
to eternal life. Glory. Akala ni Satan, sa mga bagay na yun ay nagtagumpay siya. Ngunit kailanman hindi siya magtatagumpay. Hindi siya magtatagumpay. Dahil sa layunin ng ating Panginoon, sa programa ng ating Panginoon, it's already done. It's already finished. Lahat ng mga layunin ng ating Panginoon, lahat ay naroon sa ayusan. In order. Alam na niya ang mga bagay na mangyayari. Alam na niya yung mga bagay na may sasakatuparan. So sa kaisipan ng ating Panginoon, dumating man ang mga pagkakalihis nito, darating ang pagkakataon, merong panunumbalik. Right? Then ibabalik muli ang lahat ng pangako ito ng ating Panginoon. God is faithful to do, to fulfill all His promises. Though the title deed to the earth and to eternal life was forfeited by our father Adam, right? Nawala man sa kanyang kamay, nawala man sa kanyang pamamahala, nawala man ang lahat ng mga bagay na pinagkaloob ng ating Panginoon Diyos para sa Kanya. Kita nyo, kung papansinin natin, lahat ng pamamahala ay nasa Kanya. As I mentioned to you last week, that Adam, he is an unnatural God. How many believes that? Glory. Sanayin natin na magsalita ng Amen. Hallelujah. Dahil ang pananalita ng Amen, ito'y nakakatulong para hindi tayo antukin. Right? Ang pananalita ng Amen ay nakakatulong sa ating spiritual. Right? Lalo na kapag may dumating ng mga bisita, baka nangangaral, kahit mapatid-patid na litid, akala niya hindi tayo ayaw. Right? So kinakailangan sanayin natin. This is a part of praise. A part of worship. Hallelujah. To say Amen. Glory to God. Para bagang ang isang iglesia na walang sagot at walang kasagutan. Para bagang natutuyuan. Right? Hindi dapat. Dapat kapag tayo ay nabubuhusan ng salita ng ating Panginoon, mistulang mga palaka, kapag nabuhusan ng tubig, humihiyaw. Right? How much more with the deliverer? Amen. How much more with the saints of God? Iniligay ka ng Panginoon sa isang kalalagayan upang malaman mo kung ano ang dapat mong gawin in your own position. That is your rightful position. Amen. At kapag alam natin kung ano ang posisyon natin, alam natin kung paano natin gamitin ang posisyon na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. If we are in our own position at kapag hindi tayo gumaganap at nagpapabaya tayo sa posisyon, mistulang security guard yan. Right? Na dapat sana naka-duty siya, nagbabantay siya, pero natutulog siya. Kapag dumating ang inspector at nakita siya natutulog sa kanyang duty, tatanggalin siya. Aalisin siya. Bakit? Dahil nagpapabaya siya. Hindi siya nagbibigay ng importansya sa kanyang katungkulan. At tayo man, kapag binigyan tayo ng Diyos ng katungkulan sa bawat isa sa atin, huwag tayong maging pabaya sa katungkulan ng ating Panginoon. Gawin natin. Right? Yes. The whole duty of man is to fear God and obey His commandments. Right? Ano yung katungkulan natin? Is to fear God and obey His commandment. Right? Gusto mo kapag nasa presensya na tayo ng ating Panginoon, uupo tayo. Amen. Thank you, Lord. Hindi bagat kapag ang opisyal na sundalo, kapag nakita niya yung mas mababa sa kanya, kahit na pa mas mataas pa, right? Kung nakikita sila, naroon ang pagsaludo nila. Respect. Pag-respeto sa salita. Right? Hallelujah. Glory. At kapag yan ay dumating sa bawat isa sa atin, ang pagkatakot sa Diyos at pagsunod sa kanyang salita, tayo ay gumaganap at tayo sumusunod ng may pagkatakot sa salita ng ating Panginoon. Anong takot? Takot na mapalayo tayo, takot na malihis tayo. Right?
Can you say amen for that? Amen. Glory. Pwede ba palakpakan natin ang ating Panginoon? Hallelujah. Glory to Jesus. Kapag pumasok tayo sa church, natural may mga problema tayo. Pero lahat ng problema, iiwanan natin sa loob ng iglesia. Pagpasok tayo, kaya mo na lang kapag ano, yung mic na lang ang gamitin ko. Ayaw. Tignan nyo, ang kaaway, napakadali lang ha. Just a seconds. Kapag kumilo siya, kapag tinitira siya, natatamaan siya, gusto niyang maggulo. Right? Glory to God. Natira tuloy ako. So to God be all the glory. Amen. To God be all the glory. Yes. Ayaw na lang itong mic ang gumana. Huwag nang ipilit. Pagpasok natin sa church, natural, papasok tayo may mga suliranin, may mga pagsubok, may mga problema, may mga big tayong mga trials sa ating buhay. Right? Pero pagpasok natin sa church, lagi natin exercise. Give it all to the Lord. Yes. Leave it all to the Lord. Ibigay natin lahat ng problema, lahat ng pagsubok. Kung wala ang Diyos sa bawat buhay natin, who you are, who am I? We can do nothing without God. Yes. Amen. But as long as we walk and stand firm to His Word, I believe since His Word is in you, according to His Word, according to His promise, ask what you will and it shall be done if His Word is abiding in you. And we are abide in Him. Pangako ng Diyos yan. So pagkatapos ng ating gawain, lalabas tayong may tuwa. Amen. Right. Lalabas tayong may kagalakan. Amen. Pero kapag pumasok kang may kalungkutan at lumabas kang may kalungkutan, there's something wrong. Right? Ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala sa Diyos, hindi mo binibigay sa Panginoon ng lahat. Right? Pwede mo dalhin ang problema, right? Pero wag nawa ang problema ang siyang sisira sa ating praise and worship. Yes. Minsan kasi ang problema dala-dala, pati sa pag-praise and worship, ayan, nadadamay ang praise and worship. Nadadamay. Malamya, kapag nakaupo. I know the Lord will make a way for me. Wala na. Walang kagalakan, walang kasiyahan. Yes. Kung kinakailangan mo isuklo lahat sa Panginoon, pagpasok at pag-upo natin, Lord! Nagkamali ako, nagkulang ako. Lord! May dala-dala akong mga problema. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng mga bagay nito. Pag upo mo pa naman, kinakailangan magkaroon na tayo ng komunikasyon sa Kanya. Hallelujah. Nakikipag-ugnayan. Nakikiusap. Upang pagdating ng oras at pagkakataon na ikaw ay patungo na sa pagpuri, pag-awit, pag-testify, dala-dala mo ang presensya ng ating Panginoon. Because God will put you under His presence. And we need to be in the Spirit of God. Upang tayo ay maging karapat-dapat. Right? Yeah. Sa praise, sa worship, sa awitan, magiging karapat-dapat tayo. Pero isa man na magpakita na hindi magandang hitsura at gawain sa loob ng church, damay-damay po yan. Kasi makakakita ang kaaway ng isang butas at yun ang sasamantalahin ng kaaway. Huwag nating bibigyan ng pagkakataon siya sa talas. Amen. Right? Sa gawain. Para sa ating Panginoon. Lahat ng ginagawa natin ito ay para sa Diyos. Hindi kanino man. This is all for God. Lahat ito ay para sa Diyos. Yes. Ang ibinibigay at ginagawa natin sa ating Panginoon. To God be the glory. Hallelujah. So kung ating magulang, si Adam, for us in Adam all died.
See? As I mentioned to you last week, because of sin, sin causes death. Right? Sin causes sickness. Sin causes disease. Sin causes sorrow. Right? Sin causes confusion. Why? Because of sin. And what is sin? Sin is unbelief. Unbelief to the Word. Hallelujah! Yung hindi pagsampalataya sa ating Panginoon, yung i-break nila at hindi nila sundin at i-ignore nila ang salita ng ating Panginoon at hindi binigyan ng kahalagahan ng salita ng ating Panginoon at hindi nila sinunod, sa halip sila ay nagpatianod. Right? Sa kasalanan. Ano yung kasalanan? Yung hindi pagsunod sa salita ng ating Panginoon. At nung nagpatianod sila sa hindi pagsunod sa salita ng ating Panginoon, sila ay nahulog sa kasalanan. Right? At ang kasalanan, dapat sana kung titignan natin ang original na layunin ng ating Panginoon para sa ating mga magulang kay Adam and Eve. It's all perfect. Right? Kita mo, ang ating amang si Adan, mangungusap. Nangungusap at lahat ng sasabihin niya na isa sa katuparan. He can speak the word into existence. Right? Just speak the word. Mangusap lamang siya, sabihin niya ang dapat niyang sasabihin dahil binigyan siya ng ating Panginoon ng jurisdiction, kapamalaanan upang gawin ang lahat ng mga bagay na ito at meron siya kapangyarihan upang lumahala sa lahat ng mga bagay na yaon. Kita mo? Lahat ng mga bagay, he can speak the word into existence. Kahit na bundok man, sabihin niya, lumipat ka, ay pwedeng mangyari ang mga bagay na yaon. Right? Dahil yaon ang ibinigay na kapamalaanan at kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos para sa ating ama na si Adam. Pero nung sila ay mahulog, right, sa kasalanan, nung sila ay mahulog sa hindi pagsunod sa salita ng ating Panginoon, sila ay nalihis. Right? At nung malihis, mula sa ating magulang si Adam, according to Scripture, for us in Adam all die. Kaya pumasok ang kamatayan, kahit nagkaroon na ng kamatayan. Spiritually speaking, maging physical man, ay nakaranas na ang tao ng kamatayan at lahat ng mga living things may hangganan. Right? Samantalang, ang ipinangako ng ating Panginoon ay walang hanggan. Right? Buhay na walang hanggan ang ipinagkaloob ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa. Kaya, ang lahat ng mga bagay nito na nasa kamay ni Adam, sabi ng Scripture, for us in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. So, ang tutukoy natin dito, yung first Adam, na ating magulang na walang iba kundi si Adam, nahulog sa kasalanan. Ngunit, merong darating na ikalawang Adan, upang ito ang magbabalik sa isang tamang posisyon, sa isang tamang kalalagayan, yung mga bagay na nawala, at mga bagay na kapangyarihan mula sa kamay ni Adan, mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos para sa kanya, yung rightful position na naka Adan, na yung mga bagay na na-forfeit ni Adam, ay ipapanumbalik ng ikalawang Adan na ito, na siyang babalik sa bawat isa sa atin, at gagawa ng pagtutubos, at mayroon siyang tutubusin, dahil nararapat lamang na ipagkaloob ang pagtutubos ito sa mga tutubusin niya. Hallelujah! So Romans chapter 5 verse 14 to 16 and 19 or hanggang matapos. Glory. Do you believe that Jesus, the second Adam, redeems the book for his bride? Romans 5:14, sabi niya rito, nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned, after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. 15. But not
as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one many did dead, much more the grace of God, and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. Hanggang matapos yan. And not as it was by one that sinned, so is the gift. For the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. For if by one man's offense death reigned by one man, by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. Therefore, as by the offense of one judgment came upon all men of condemnation, even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life. For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. Continue. Moreover, the law entered that offense might abound. But where sin abounded, grace did much more abound. That as in hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Ibalik mo para sa Tagalog, ulitin ko yung mga aking binasa. So nakita nyo, ang mga bagay na ito na napabayaan at nawala, yung unang Adam, o yung unang Adan, na walang iba kundi ang ating ama na si Adan, ay na-forfeit niya. The reason why our topic, our subject is Adam forfeited the book. The title deed to eternal life. Nawala ito. At nung sila ay nagkulang at nagkamali at nagkasala, lahat ng authority, lahat ng kapamalaanan, lahat ng jurisdiction ay nawala sa kamay ni Adam. Yung dating ginagawa niya, he can speak the word into existence. Wala na. Nawala ang lahat ng mga bagay na yun. Right? Dahil sa pagkakalihis sa salita ng ating Panginoon. Just a little deviation. Titignan mo ha, konti lamang na magkahawig doon sa salita ng Diyos, doon sa ginamit ni Satan, ng serpent, which is Satan, right? Na ginamit niya, sinabi niya, thou shalt not. The serpent inserted the word not, the N-O-T, but still use the word, a perverted word. And serpent inserted the word N-O-T, thou shalt not surely die. But the Lord said, thou shalt surely die. Yan ang sinabi ng ating Panginoon kapag ginawa ninyo lahat ng bagay. So napakahirap kung hindi tayo magiging matalas. Napakahirap kung hindi tayo binigyan ng kaalaman at karunungan ng ating Panginoon. Merong karunungan na nagmumula sa Diyos na kanyang ibibigay ang lahat ng mga bagay na ito upang sa kanyang mga pinili at tinubos, right, ay may pagkaloob at makita mo ang lahat ng salita, ang lahat ng nilalaman, at lahat ng kahulugan habang ikaw ay naglilingkod, habang ikaw ay lumalakad, habang ikaw ay sumasampalataya. Alam mo kung ano ang nilalakaran mo, alam mo kung ano sinasampalatayanan mo, dahil binigyan ka na ng ating Panginoon ng kaalaman at karunungan na nagmumula sa Kanya upang makita ang nilalaman na Kanyang salita. At huwag nating mapabayaan. At huwag nating mawala ang lahat ng mga bagay na ito. Since you started to walk to His Word. Hallelujah. Kahit na pumasok pa ang pagkalihis, kahit na pumasok pa ang hindi pagsunod, darating ang pagkakataon muling ipapanumbalik. According to the Word, na mayroong ikalawang Adan na darating. Right? Upang matubos muli, right, ang mga bagay na nangawala.
na napasa kamay ng kaaway. But God wants to redeem it back. The word's redemption is to brought back. Kinakailangan niyang ipanumbalik. Kinakailangan niyang ibalik. Right? Dahil merong nakalaan, merong nakatalaga, nakakamit at kukuha doon sa pagpapanumbalik na ibibigay ng ating Panginoon. Right? Dahil kung wala nang nakalaan at wala nang nakatalaga, hindi na magaganap ang katubusan. Ngunit meron talagang nakalaan. Meron talagang nakatalaga. Doon sa layunin at programa ng ating Panginoon, yung mga nakatalaga na yan at nakalaan, isa ka sa mga babalikan ng kanyang salita, ng kanyang pangako. Isa ka na tutubusin. Isa ka na ipapanumbalikan ng pangako ng ating Panginoon. Yung napabayaan, yung nawala sa kamay ng ating magulang na si Adan, ay mapapasa ating muli. Right? One of these days, do you believe that the very believers of the Word, a faithful believers of God, one of these days, they can also speak into existence. So what's the third fruit? Right? A part of the third fruit ay naganap sa bawat isa sa atin ang paghahayag ng salita ng ating Panginoon. Ang pagkakaloob, ang pagbibigay sa atin ng kapahayagan ng ating Panginoon to reveal all this mystery ay ibinigay sa atin ang lahat ng kahulugan, kaunawaan ng lahat ng mga bagay nito. But one of these days, after the breaking of the Word, revealing of the Word, one of these days that the very bride of Christ will stand and can speak the Word into existence before the coming of the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. 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 Hindi ka ba natutuwa? May isa sa pagkakataon. Kasi sinabi ng banal na kasulatan, sabi ng Panginoon, lahat ng mga bagay na kanyang ginawa, right, ay gagawin din naman ng kanyang mga mananampalataya. Sabi ng Panginoon, greater works than this. Right? So, ibig sabihin, magpapakita pa. Right? Na mga kamanghamanghang bagay ang ating Panginoon. Bago darating, bago kunin ang kanyang nobya, bago kunin mula doon sa kitaas-taasan, sa alapag, bago natin salubungin ang ating Panginoon, may isa sa katuparan ng ating Panginoon. So, what's the third point? Right? Hallelujah. Doon lahat ng mga bagay na ito, sabi ng banal na kasulatan, bagamat ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moses, kahit doon sa hindi na nagkakasalaman ng tulad sa pagkakasalansang ni Adan, na sa kanyo di ang darating. Next. Dadapat gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, nagdamay-damay na, napahamak dahil sa isang pagsuway. Disobedience or disobeying to the word. Right? At yun ay nangyari sa ating ina na si Eva. Ang malihis, ang sumuway sa salita ng ating Panginoon. So hanggang siya'y mahulog sa kasalanan. At nang mangyari mga bagay na yun, maging ang kanyang helpmate, o ang kanyang kasama, ang kanyang katulungan, ang kanyang asawa, na walang iba kundi si Eden. Sabi niya tunay, na hindi tayo mamamatay. But to tell you frankly, at that time, si Eva ay nagpasimula na siyang magsinungaling. Si Eva ay nagpasimula na siyang maglihim. Si Eva ay nagpasimula na siyang magtago. Right? Sino tinataguan niya? Ang Panginoon at ang kanyang asawa na si Adam. Do you believe at that time, kung yung pagkakabihis ng ating Panginoon mula sa kanyang nakabananan, the time na kanyang in-entertain ang serpente, ay nahubaran na ang kanyang kabanalan. Do you believe that? Nahubaran na ang kanyang kabanalan. At pumasok na ang lahat ng mga karnalidad, lahat ng karumihan, lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng confusion, lahat ng karamdaman, lahat ng sakit, pumasok na. Right? Dahil sa pagsuway sa salita ng ating Panginoon. Pero pinilit niyang itinatago, inililihim sa kanyang asawa.
ang lahat ng mga bagay na yun, na siya ay hubad na sa kabanalan. Right? Hubad na siya sa kabanalan. At sabi niya, nung hikayatin niya kanyang asawa, tunay nga hindi tayo mamamatay. At ang kanyang asawa na may nahikayat. At sa pagkakataong iyon, naranasan din naman ni Adan nang sigura'y mahikayat na kanyang asawa at nakita din niya ang pagkakataong yun, siya man ay hinubaran ng Diyos. Nawala ang kanilang pagkabihis sa kabanalan at sila ay hubad sa harapan ng ating Panginoon. So nakita na nila ang kanilang sarili na sila ay nakakahiya. At pumasok na yung word na kahihiyan. Naunawa na nila sa kanilang sarili, nahihiya na sila sa kanilang sarili. Noong hindi pa sila nauubaran ng kabanalan, kahit na sila ay hubad, ngunit walang anumang malisya, walang karnalidad, walang lust sa kanilang sarili, walang lust sa flesh. There is no lust in the flesh. Nung sila ay binihisan ng ating Panginoon sa kabanalan, still there. Pero nung sila ay mahubaran, nakita nila kapwa ang kanilang sarili. Nagkaroon na ng hiya si Adam at maging ang kanyang asawa si Eva. Right? Right. Anong ginawa ni Adan? Gumawa siya ng isang pantakip sa kanilang sarili. Tinakpan nila ang kanilang mga kahihiyan. Just to cover their sins. Through their own man-made ideas. A covering. And covering is religion. And the religion means covering. So ang ginawa nila, tinakpan nila ang kanilang sarili. Right? Nagtago sila sa Diyos. Right? At sa kanilang akala, dahil nahihiya sila, dahil sila'y hubad na humarap sa ating Panginoon. Dahil nawala na ang lahat ng mga bagay na ito, napabayaan nila because of sin, because of unbelief, because they disobey God's word. Sabi ng Panginoon, Adam, where thou? Nagtago sila sa halamanan. Ngunit isang bagay ang mainam dahil ang Diyos ay patuloy na tumatawag. God's still calling their name. Nga lamang, marami ang mga bagay na nawala. Right? Marami ang inalis ng ating Panginoon sa kanila. At sinabi ng Panginoon, bakit ikaw, Eva, ikaw babae, ginawa mo ito? Ang rason, ang dahilan ni Eva, tinukso ako ng serpente. Tinukso ako ng serpente. Kaya ako nagawa ang mga bagay na ito. At ang bali ng Panginoon, dahil ginawa mo ito, sabi sa serpente, magmula ngayon, uusad ka. Right? Yung dating serpente na nakatayo, mistulang tao, right? Na nauusap, nagsasalita, nangangaral, nagtuturo, right? Ay isinumpa ng Diyos. Ang dating serpente na nakatayo, nangungusap, nangangaral, nung siya ay nagkaroon ng pagkikipag-ugnayan sa ating inang si Eva, ay may pagkakataon ng kanyang binhi. Ang similya ng serpente ay pumasok mula sa sinapupunan ng ating inang si Eva. Pagkakataon yun ay mayroong pagkakataon na pwedeng maghalo. Right? Ang similya ng serpente at ng tao sa panahon yun. Pero nung siya'y sinumpa ng ating Panginoon, right? Umusad ka, gumapang ka, right? At sa pagkakataon yung anyo ng serpente na gusto ng tao ay naging reptile. Ahas. Right? At yung hayop na yun, right? Na pwedeng makipag-ugnayan ang kanyang binhi sa tao, ay nawala na. Right? Siya yung tinatawag natin ngayong missing link. Nawala na. Kaya pagdating sa siyensya sa ating panahon ngayon, totoo ang kanilang katuruan na hindi pwedeng, tama ba yung word na mag-mingle?
o yung maghalo. Mingle. Ang sinilya ng tao at ang totoo ngayon. Pero noon, pwede. Yan hindi nakita ng science ngayon. Right? Pero ang nakita ng science ngayon, ang kanilang katuruan ay ang tao ay galing sa uwi. Yan yung hindi ako papayag. They're out of the word yan. Right. Out of the scripture and out doon sa layo din ng ating Panginoon. Amen. So sabi ng Panginoon, sinumpa ang serpente, magmula noon naging reptile. Sinumpa, pati lupa ay nadamay. Right? Nadamay pati lupa. Lahat nadamay. So sabi ng Panginoon, mula kay Adam at kay Eden sa kapabayaan nila, dahil sa hindi pagiging binigyan ng kahalagahan, ang lahat ng binigay ng ating Panginoon para sa kanila ay napabayaan. Napabayaan nila ito. Kaya napakahirap yung salitang pagpapabaya. Ha? Napakahirap. Yung mapabayaan mo ang paglilingkod mo, mapabayaan mo ang pananampalataya mo, mapabayaan mo ang lakad mo sa Diyos. Sa isang bagay lamang sa isang pagpapabaya, maraming mapapahama. Marami ang pwedeng madamay. Naku pa yung ibig ko sabihin ngayon. So, ingatan natin na huwag tayong lumihis at huwag tayong maging pabaya. Amen. Pangalagahan, ingatan natin ang ating lakad sa Diyos. Amen. Yamang meron tayong salita na kanya ipinagkaloob na sa atin ngayon. Amen. Ang salitang ito ay iiral dahil ito ay salita ng Diyos. Kapag ito ay sinabi ng ating Panginoon, may isa sa katuparan. Right? Magpupulfill ang salita ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Basta talaga magtiwala tayo sa Kanya, huwag nating ilalagay ang ating pagtitiwala sa sarili nating kakayanan. Minsan ang tao, tiwalang-tiwala yan kapag mayroong alam eh. Kapag marunong ang tao, nagtitiwala sa sarili niyang kakayanan. Pero sabi ni Solomon sa kanyang salita, trust in the Lord always and lean not to your own understanding. Ang pagtitiwala lagi natin ibibigay sa Diyos, hindi sa sarili nating kakayanan, hindi sa sarili nating abilidad, hindi sa sarili nating kaalaman, hindi. Totoo ang taong marunong. Right? Hindi ako naniniwala na bobo ang tao, wala. Kahit na pa, meron siyang hindi alam, tandaan ninyo, meron siyang kakayanan, right, na pwedeng doon siya malakas. Right? Na hindi mo kaya, na hindi natin magawa, kahit di makapagbasa yan. Merong mga bagay na kaloob yan na meron sa tinataglay na kakayanan na kaya niyang gawin. Right? Glory! So, huwag nating mamaliitin. Right? Ang kailangan lamang natin dito ay pasako, magtiwala, bigyan natin ng katapatan. Yamang ang siya nagbigay sa atin ay matapat, maging matapat din naman ang bawat isa sa atin. Though, yung title deed ay nawala, napabayaan mula sa kamay ng ating amang si Adan. The title deed to the earth and to eternal life when Adam forfeited it. Then Satan's dirty hands could not take it. So it went back to its original owner. Who is the original owner? God Himself. Right? Na siyang nagbibigay ng eternal life. Amen. Kailanman si Satan hindi makapagbigay ng eternal life. Right? Nagbibigay ka siya ng kamatayan eh. Pero hindi eternal life. So hindi niya pwedeng i-possess ang eternal life. Hindi niya pwedeng angkinin yun. Hindi pwedeng dumating at lumagay sa kamay ni Satan ang salita. Yung unadulterated word. Hindi pwedeng lumagay sa kamay ni Satan yan. Right? Dahil ito ay salita ng Diyos. Though pwede niyang gamitin ang salitang perversion because Satan can pervert all God's creation. Right? But Satan can't heal. Right? Do you believe that? Hindi pwede magpagaling si Satan. He can only pervert what God created. Tama ba? What God created. I-pervert lamang niyo yun. Hahaluan lamang niyo yun. Kaya pagdating ng power of perversion, marami ang nalilihis. Marami ang lumilihis. Right? Because of perversion. But thank God, we have the genuine word. The unadulterated word na kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin. At kung nasa atin ang unadulterated word,
tayo ay mabubuhay na may katapatan. Tayo ay tatayo ng matapat sa kanyang salita because the unadulterated or the genuine word is now living in us. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. So, hindi pwedeng i-possess ni Satan. Right? Ang eternal life, ang pangako, ang salita ng ating Panginoon. So, ang nangyari, bumalik ito sa kamay, which is the original owner. Our God. Our God is the original owner of the Word of God and eternal life. The title did spiritually speaking. So the title deed to eternal life, abstract title deed to eternal life, when Adam forfeited it for wisdom and instead of faith, it went back to the hands of the owner. That's the Almighty God. Sige, lagyan mo lang sa scripture. Dinadaanan ko lang itong mga quotes na ito. Mamayaya, ibibigay ko yung mga ibang quotes sa iyo. Ilagay mo ito sa, sa 15. Datapwat kayo din naman ng kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lubha pang sumasagana sa marami ang biyaya ng Diyos. At ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Yesu Cristo, which is the second Adam. Hallelujah. Jesus, the second Adam, glory to God, na kanya na ipinangako ng salita nating tinutunghayan at binabasa. Sinabi niya rito, God made us to live forever, but sin brought on death. The sin of Adam and Eve brought sickness upon mankind. How many believes that? Without sin, there is no sickness, no death. The human race, as we're taught in the scripture, didn't have any sickness before sin came in. So, sickness was issued in as an attribute of sin, which had to bring death, and sin is death. At gusto ko basahin ito sa wikang English. Sundan mo lang ako hanggang 19. Daisy. Nevertheless, sa Romans 5:14, 16, 19, sabi niya nito, nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. And not as it was by one that sinned, so is the gift. For the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. Therefore, by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation. Even so, by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life. For as by one man's disobedience, many were made sinners. Dahil sa kasalanan, right? Sa hindi pagsunod ng iisa, tayong lahat ay napahamak. Do you believe that? Many were made sinners. So by the obedience of one shall many be made righteous. Ilagay mo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 45 to 47. First Corinthians chapter 15 verse 45 to 47. And so it is written, the first man, Adam, was made a living soul. Ito yung unang Adan, right? Ang ating ama na si Adan, right? Na kung saan ay nilalang ng ating Panginoon. Hinubog mula doon sa alikabok, right? Inanyuhan ayon sa wangis ng ating Panginoon. Do you believe that?
At ang hininga ng mahubog, ang unang Adan na ito, at nung hininga ng ating Panginoon din, Adam became a living soul. Patuloy natin ang binabasa. And so it is written, the first man Adam was made a living soul. The last Adam was made a quickening spirit. So ang tinutukoy ng ikalawang Adan dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kung yung unang Adan, sa pamamagitan ng pag-disobey sa salita, nakapasok ang kasalanan, right? Ngunit merong ikalawang Adan darating na kung saan ipagkakaloob sa bawat isa sa atin ang pagpapanumbalik, ang kapatawaran ng paghuhugas sa ating mga kasalanan. Ang ikalawang Adan, sinabi niya, Adam was made a quickening spirit. It pertains to our Lord Jesus Christ. Right? Hallelujah. The last Adam was made quickening spirit. The first man of the earth, earthy. The second man is the Lord from heaven. Hallelujah. Now I go in manifestation of the Spirit. When Jesus died at Calvary, He settled the sin question forever before the Father because He was perfect sacrifice for our sin. He was our kinsman redeemer. Kapag sinabing kinsman redeemer, siya yung malapit nating kamag-anak na magtutubos sa bawat isa sa atin. Walang sino pwedeng tumubos sa iyo, kundi yung pinakamalapit. Right? Na kamag-anak. Kapag sinabing malapit na kamag-anak, siguro pwede ko rin gamitin at sabihin sa immediate family. Right? Kapag sinabing immediate family, yung mas malapit na kamag-anak, na pamilya. Ito kapamilya na eh. Right? He is our kinsman redeemer. Sinabi niya rito, just like Boaz, he had to be a kinsman redeemer to redeem the lost state of Ruth. Kita natin kung ano yung mga nakawala, maging kay Ruth noon sa panahon na kung saan sila ay nagsasama ng masaya, kasama ng kanyang asawa, kasama ng kanyang mga binan, at sila ay lumayo at pumaroon sa ibang lupain, at doon nagbakasakali kung sila ay mabubuhay ng payapat, masagana sa lugar na iyon. Ngunit dumating ang pagkakataon, hindi yun ang sakdal na kalooban ng Diyos. Dumating sa kanila ang mahigpit na kagutuman, nagkaroon ng famine, at hanggang sa mamatay ang asawa ni Naomi, mamatay ang asawa ni Ruth, mamatay ang asawa ni yung babae na isa, si Orpa. Orpa, tama ba? Orpa. Dumating ang pagkakataon na kung saan bilang ina na natitira, right? At inisip na rin niya sa kanyang sarili na kung mananatili sila sa kanilang kinalalagyan sa mga pagkakataong yun, ay wala na talagang pag-asa. Ang isa lamang nakikita niyang pag-asa ay bumalik sa kanilang lupain. Dahil doon ay meron silang naiwan. At doon meron silang malapit na kamag-anak na pwedeng tumubos kung anuman ang nawala para sa kanila, ay pwedeng manumbalik para sa kanila. That is the only remedy, is to turn back again to their homeland. Right? Bumalik muli sa kanilang homeland. Just like, this is one example na ibibigay. Maaring tayo ay mawala, maaring tayo ay mapalayo, maaring ikaw ay lumayo, ma-out of fellowship ka. Pwede kami consider as a backslider. But if you are a predestinated seed of God, para manumbalik sa ating Panginoon, being a predestinated sin, ano man ang kalalagayan mo, magiging backslider ka, na-out fellowship ka, if you are predestinated sin of God, babalik at babalik ka, hahanapin mo yung tunay na lupain, tunay na kalalagayan, tunay na pananampalataya, doon ay manunumbalik ka at babalikan mong muli yun, dahil yun lamang ang magbibigay ng tamang pag-asa. Right? At tamang katubusan sa bawat isa. So kung may
May mga backslider man ngayon, huwag niyong i-condemn, huwag natin i-condemn. They're just only out of fellowship. But if they're predestinated son of God, upang manumbalik muli sa ating Panginoon, manunumbalik sila. Right? Babalik sila sa ating Panginoon. Kaya, huwag tayong magsasawa, huwag tayong mapapagod. Nananalangin sa mga anak natin na na-out of fellowship. Huwag tayong mapapagod. Huwag niyo iisipin, si Pastor Bernard ito, si Brother ganito. Huwag! Huwag kayong magtingin na ng butas at butas sa isa't isa. Right? Ang tignan natin yung perfect will ng ating Panginoon. Tignan natin kapag tayo ay tumitingin sa perfect will ng ating Panginoon, alam ko, hindi magkakamali ang Diyos at hindi ka rin magkakamali, nalalakad ka sa perfect will ng Panginoon. Hallelujah! Hindi ka hahayaang malihis. Hindi ka hahayaang lumayo. Sa halip, ikaw ay ipapanumbalik at ibabalik ka ng Diyos sa tamang posisyon. Sa tamang kalalagayan. Sa iyong rightful position ay ipapanumbalik ka ng ating Panginoon. Right? Hallelujah. Glory to Jesus. When Jesus died at Calvary, He settled the sin question forever before the Father because He was perfect sacrifice for our sin. He was our kinsman redeemer. Just like Boaz. He had to be kinsman redeemer to redeem the lost state of Ruth. Ay sabihin ni Naomi sa kanyang manugang, wala na ang aking asawa, nangamatay na ang inyong mga asawa. Bumalik na tayo sa kanya-kanya nating mga lupain. Dahil si Ruth, isa siyang Moabita, ang Moabites. Kanya manugang na si Orpa. Kung ang tingin man ni Naomi sa kanyang mga manugang, ay ganun ang kanilang kalalagayan. Nagkamali siya sa pananaw at mag-underestimate niya sa kanyang manugang na babaeng si Ruth. Right? Dahil si Ruth, kahit na-consider as unbeliever, right? Ng kanyang pamilya, pero yun ang perfect will ng ating Panginoon. Right? Dahil tayo man ay nanggaling sa salitang pagiging unbeliever. Right? At dinala tayo ng Panginoon sa pananampalataya, sa kanyang mensahe, sa kanyang salita, upang dito natin makikita ang ating posisyon, ang ating kalalagayan, ang ating katatayuan, kung tayo ba ay tahasang tatawaging unbeliever, make believer, or true believer. But since tayo ay nakasumpong ng biyaya mula sa Diyos, right? Nawala sa atin ang pagiging unbeliever. Nawala sa atin ang pagiging make-believer. Sa halip dalhin tayo ng ating Panginoon mula sa kanyang salita at maging tunay na mananampalataya. Right? Sabi ni Naomi, bumalik na kayo sa kanya-kanya ninyong pamilya. Dahil wala na akong anak. Kung kayo man ay sasama sa akin, napaka-imposible para ako ay manganak pang muli sa aking edad na ito. At kung sakali man, bilang isang tawa, at kung sakali man, ako ay manganak ng dalawang lalaki, sa tingin niyo ba? Right? Makakasama pa ba ninyo dahil kayo matatanda at aking mga anak kung sakali man magkaanak ako? Right? Hindi na pwede. Bumalik na kayo sa inyong lupain, bumalik na kayo sa inyong mga magulang. Si Orpa, dahil sa kalalagayang yun at ipinagkaloob sa kanya ang kalayaan, she has a right to choose. She has a right to choose kung anong dapat niyang piliin. Right? Sabi ni Orpa, Mother Ruth, being my sister-in-law, I love you so much. Pero hindi nakikita yung salitang I love you. Doon sa katatayuan, doon sa kalalagayan, doon sa paninindigan, doon sa pinanghahawakan, doon sa prinsipyo ng isang tao. Pwedeng lumabas sa bibig ng isang tao salitang I love you.
But the real love means, that is agape love. Na nagmumula sa Diyos. Sabi niya, babalik na ako sa aking lupain. Maari siguro nung kasama niya kanyang asawa, irrespective sa kanyang asawa ay mananampalataya. Right? Kung ang kanyang asawa ay lumuluhod, nananalangin sa Diyos, natural, bilang asawa, na-influential, lumuluhod din yan. Nananalangin sa ating Panginoon. At kung ang kanyang asawa ay sumusunod, naghahandog sa ating Panginoon, natural ang kanyang asawa ay gumagawa din yan. But in her heart, there is no full conversion to be a pure believer. Dahil nakita ang kanyang katatayuan, nakita ang kanyang prinsipyo, nakita ang tunay na kanyang paninindigan noong mamatay ang kanyang asawa at binigyan ng kalayaan ng kanyang ina na si Naomi. Sabi niya, bumalik na kayo sa inyong mga lupain. At nagpaalam si Orpa sa kanyang ina, babalik na ako. So in other words, si Orpa, nung kasama niya ang kanyang ina, si Orpa nung kasama niya ang kanyang asawa, she acted like a believer. Right? She acted like a faithful believer. But in her heart, she is not a pure believer. In other words, siya ay isang mapagpakunuring mananampalataya. Right? At ibaling ni Naomi ang kanyang paningin at kanyang salita sa kanyang ikalawang anak, kay Ruth. Bumalik na kayo. But Ruth, she knows what she believed. Hallelujah! Alam niya ang kanyang pinasok. Pumasok siyang isang unbeliever. Pumasok siyang naglilingkod sa Diyos-Diyosan. Right? Right? Siya ay tumatayo na ibang Diyos na kanyang pinangahawakan. Pero nung pumasok siya sa family ng mga believers, siya ay sumampalataya. Siya ay nanghawakan. Siya ay lumakad. Saan? Sa pananampalataya. Sabi ni Ruth, Mother, alam ko kung anong pinasok ko. Alam ko ang sinampalatayanan. Simula ng mga pangasawa ko, anak mo. Ako'y binago. Ako'y lumakad. Ako'y sumunod sa Diyos na pinaglilingkuran ninyo. At hindi kaiba sa ginagawa ninyo. And Ruth, hindi siya umasta katulad ng isang make-believer. Hindi siya umasta na isang unbeliever, kundi siya ay umasta bilang isang mananampalataya. Sumampalataya siya. Walang pag-aalinlangan sa pananampalataya ng pamilya ng mga believers. Sabi ni Naomi, ngunit hindi ko na pwede may bigay ang dapat na bigay siya. Alam mo, ang isang magandang salita na namumusak mula kay Ruth. Maring, this is just a drama. Maring ito ang tamang panahon na kailangan mo ako, na makasama mo ako, at ito rin ang panahon na makasama kita. Kung saan ka pupunta, sa lupain mo, magiging lupain ko. Right? Kung saan kayo nilibing, doon din ako ililibing. Right? Ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay walang pagkakaiba sa Diyos na pinaglilingkuran ko. Your God, also my God. Hindi mahadlangan ni Naomi ang kanyang manugang. Right? Bakit? Kahit na meron siyang free will, right? But she chose the right choosing. Yung tamang pagpipili. I believe every one of us, we have also a free moral agency.
free to choose. Right? But if we are predestinated ones, alam ng Panginoon kung paano niya ilagay ang kanyang salita sa puso mo. Alam niya kung saan niya ilalagay ang lahat ng mga bagay na ito sa kanyang programa. Dumaan man tayo sa pagiging hindi mananampalataya, but after we believe, because we know what we believe, alam natin kung ano ang sasampalatayanan natin. Alam natin kung ano ang pipiliin natin. Alam natin kung ano ang ating panghahawakan. Alam natin kung ano ang ating paninindigan. Alam natin kung ano ang ating lalakarin. At alam natin kung ano ang prinsipyo natin pagdating sa pananampalataya. Right? Dahil kapag perfect will ng Panginoon, ang kanyang gagawin, ang kanyang isasakatuparan sa bawat isa sa atin. This is His own perfect will, not our own will. Most of the times, ang ating kalooban ay opposite sa kalooban ng Diyos. Sa luma. Kasi kung minsan ay iniintindi natin ang sarili natin, pero hindi natin iniintindi ang kalooban ng ating Panginoon. Let us follow the perfect will of God. Kaya nga tinuturuan tayo ng Diyos na sumunod sa perfect will ng ating Panginoon. Kaya nga pagkakataon ay Kanya ibinigay, ang inyong kaisipan, hindi ko kaisipan. Ang inyong kalooban, hindi ko kalooban. Ang tanging layunin lamang sa bawat isa natin ay sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Right? That's the only thing. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Right? Alam din naman ni Naomi na merong isang malapit na kamag-anak na tutubos sa lahat ng mga bagay na nawala sa kanila. Right? So susunod ko ito, bibigyan ng pagkakataon. Dadaanan ko lamang ito. Just like Boaz, he had to be a kinsman redeemer to redeem the lost state of Ruth. And he had to make a public testimony. And that everything that Ruth had felt to him as he redeemed all of her possession. When he redeemed Naomi, why he got Ruth in, which is a type of the Gentile bride. And so forth. But he was a kinsman redeemer. Now God, who is in spirit, tignan yung mga nakawala kay Naomi, ipinanumbalik ni Boaz. Na dati-dati, si Ruth, dahil sa instruction ng kanyang binan, dahil sabi niya, ang isang bagay lamang na nakikita natin ngayon na medyo may kahirapan na yan, dumating tayo sa ating homeland, natapos ng harvest time. At masusumpukan na lang natin at madadatnan natin ang kalalagayan ng mga harvester sa mga panahon yun, right? Ay tapos na at ang nangyayari na lamang doon ay namumulot na lamang ng mga tira-tira, right? Ng mga binhi. So, sa pagkakataon yun, meron tayong karapatang mamulot. Pumulot ka. Sabi ni Naomi sa kanyang anak, kumaroon siya. At umupulot. Hindi masamang mamulot. Hanggat hindi ka pinipigilan. Right? Pulutin mo, nais mong pulutin. So, na makita ni Boaz, si Ruth na namumulot sa mga pagkakataon. Tinanong ni Boaz sa kanyang mga dagad kung sino yung babae na namumulot. At naikwento nila na yan ay ang manugang ni Naomi na asawa ng kanyang anak na pumanong na malapit ng kamag-anak. So nung makita ni Boaz ang kalalagayan ni Ruth, namumulot ng mga binhi, na dapat sana, kung hindi nawala yung kanilang pagmamay-ari, hindi nila sasapitin ang tagapamulot lamang. Ngunit iyon ay purpose ng Diyos. At mayroong gustong ipakita ang ating Panginoon. This is not the purpose and the will of man, but is God's perfect will sa bawat isa sa atin. At nung makita ni Boaz si Ruth na namumulot sa atin, huwag niyo siyang pagbawalan. Sabi niyo sa kanya, umikot siya sa lahat ng bukiring ito. Pwede siyang mamulot.
Dahil nakita ni Boaz ang sakripisyo. Nakita ni Boaz ang paninindigan. Nakita ni Boaz ang pagpapagal. At nakita ni Boaz ang lahat ng mga bagay na kahit sa panahon ng kahirapan ay walang mahirap. Right? Para sa isang babae na may daos lamang ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Sabi ni Boaz, ayaw niyo siya mamulot, sa halip, maghulog pa kayo. That is an extra blessing. Right. Amen. Though yung mga pinulot niya, that's a blessing. But there is another extra blessing na ibibigay ang ating Panginoon Diyos. O si Boaz, right? Para sa Kanya. At nung makita at masumpong ni Ruth ang lahat ng mga dalis na extra blessings, pinulot niya ang lahat ng mga bagay na. So in other words, nakikita na ni Ruth ang perfect will ng ating Panginoon sa pamagitan ng guide ng kanyang ina na walang iba kundi si Naomi. Sabi ni Boaz, hayaan ninyo siya pumulot at maghulog pa kayo ng mga extra blessings. Right? At nakita ko sa babae ito, right? Ang kanyang katapatan. Itong tignan natin ngayon. Dapat ding makita natin ang katapatan ng Diyos. At dapat ding makita naman ng Panginoon ang katapatan natin. Gaano ba tayo katapat? Hindi yung sariling layunin natin, hindi yung sariling kagustuhan natin, hindi yung sariling lakad natin. Dapat tayo lumakad, sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Sa kabila ng paghihirap, sa kabila ng pagdurusa, sa kabila ng pagkukulang sa pamumuhay natin sa ibabaw ng lupang ito, huwag tayong titingin sa material na bagay. Tumingin tayo sa pangako ng Diyos. May pangako, may salita ang ating Panginoon. Matapat na nangako sa bawat isa sa atin. Ang kailangan lamang natin ay sumunod sa isang matapat na nangako sa bawat isa. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Right? Jesucristo. Right? Na tumipo kay Boaz. Na nakakita kay Ruth. Right? Paglilingkod. Pagpapasya. Ruth served. Ruth decided. Right? And Ruth rewarded. Pinagkalooban siya. Bakit? Dahil sumunod siya sa instruction. Sumunod siya sa pangako. Sumunod siya sa perfect will ng ating Panginoon. Hanggang tayo ay sumusunod doon sa pangako at sa perfect will ng ating Panginoon. Ano man ang mawala sa atin, just believe in God. Nasa Kanya ang lahat ng katuparan. Nasa Kanya lahat ang kaganapan ng Kanyang mga pangako. Matapat lamang tayo magtiwala, manghawakan sa salita ng ating Panginoon. Huwag tayong sasandig sa kalaman. Huwag tayong sasandig at magtitiwala sa sarili nating kakayanan. Huwag tayong sasandig sa ating mga abilidad. Just believe in God. Trust in the Lord. Sa Kanyang tinibigay ang buong pagtitiwala. Now, sinabi niya dito, and then, everything that Ruth had felt to him as he redeemed all of his possession. When he redeemed Naomi, why he got Ruth in, which is the type of the Gentile bride and so forth, but he was a kinsman redeemer. Bilang isang malapit na kapamilya, isang immediate family, siguro naman ay isang malapit na pamilya. Kapag tayo ay mayroon, hindi natin hahayaan na malagay sa kawalan ang malapit na pamilya natin. At hindi natin kalilimutan ang ating mga pamilya. Bigyan ko ng isang example ng katapatan. Kahit saan tayo maparoon, right? Kahit saan tayo dalhin ng Panginoon, kahit mapalayo tayo sa ating mga pamilya, kahit ikaw ay magtrabaho sa ibang lugar, sa ibang bansa, right? Hindi pa rin lumalayo ang pamilya mo sa puso mo. Kahit na malayong lugar ka, naiisip mo pa rin ang pamilya mo. Kahit nasa malayong lugar ka, yung mga bagay na dapat mong gawin para sa mga mahal mo sa buhay, ay yung inilalaan. Hindi kapag ikaw ay lumayo, para bagang wala ka ng pakialam sa pamilya mo.
Nakalimutan mo na ang pamilya mo. Right? Ganyan din, maging si spiritual. Right? Mananatili nawa ang katapatan natin. Huwag tayong makakalimot sa mga pamilya natin, sa immediate family. At huwag tayong makakalimot sa mga ipinagkaloob ng Diyos. Right? Sa bawat isa sa atin, bilang mga magulang ninyo sa Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, children, obey your parents in the Lord. Right? Pangalawa, yung mga magulang, honor thy father and mother. That's very scriptural. Right? Masakit, kaibigan ka, kapatid, kapag pamilya mo, para bagang hindi ka na naalala at nakakalimutan ka na, masakit yan. Do you believe that? See? Hindi tayo pwedeng mag-adapt ng panibagong pamilya kung saan naroon tayo. Family is always a family. Do you follow me now? Family is always a family. Hindi magbabago. Hindi magbabago. Ano man ang pagkukulang, pagkakamali, that is always a family. Right? Tayo man sa harapan ng Diyos, bilang pamilya ng ating part, ano man ang pagkukulang, pagkakamali natin, minsan madapa tayo, minsan sometimes we backslide. Sometimes we fall down. But if you are predestinated sons and daughters of the living God, hindi na magbabago pagiging anak na lalaki at babae mo sa Diyos. You are always in God's mind. Nananatili ka sa kaisipan ng ating Panginoon, hindi magbabago. Sa panahon man magkamali ka, madapa ka, magkulang ka. Nariyan ang Panginoon, patatayuin at patatayuin ka ng Diyos. Why? Because you are predestinated to stand, to walk, to live doon sa kalooban ng ating Panginoon. Nasusunod ninyo ako ngayon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya kayo mga anak na mga wala pang asawa, maging matapat kayo sa Panginoon. Matapat kayo sa mga magulang ninyo. Hindi ninyo alam, kung hindi pa dati Panginoon, saan man kayo dalhin ng Panginoon, magtrabaho man kayo sa malayo sa ibang bansa, huwag kayong makakalimot sa mga pamilya ninyo. Right? At maging sa pamilya ko, alam nila yan. Sabi ko, maaaring ngayon, pastor ninyo ako, but not all the time. I'm always your pastor. Dati man kayo sa punto, nakunin ako ng Panginoon kung hindi pa siya darating. At bigyan kayo ng panibagong pastor. At kapag yung pastor na binigay sa inyo ay maging tapat kayo sa pastor ninyo. Mahalin ninyo yung pastor na niyo na binigay ng ating Panginoon. Huwag ninyo siyang kakalimutan. Ibigay ninyo ang katapatan ninyo. Dahil siya ang mga magulang ninyo sa Panginoon. Right? Hallelujah! I'm talking about the church na pinagpapastoran ko. Hindi ako nangungusap sa iba, but inside this church. Right? Ito ang aking pangaharap. Ito ang aking itinuturo sa iglesia nito. According to God's Word, according to the church order. Right? Ikaw ko ay nangalimbawa. Total, mag-alas 11 pa lang naman. Pero hayaan ninyo, hindi tayo naabot ng 11:30. Patapos na ako. Ikatatlo. Kayong mga anak, ako'y nangungusap sa katapatan ninyo. Kayo'y kapag binigyan ng ating Panginoon ng mga trabaho ninyo, maging matapat kayo sa Panginoon, maging matapat kayo sa mga magulang ninyo. Bilang mga anak, dumating pagkakataon na meron kayong mga responsibilidad na binibigay ninyo sa mga magulang. Huwag niyo kalilimutan yan. At sabihin natin, tuwing kinseras katapusan ng ating mga trabaho, hindi kayo nakakalimot. O baka naman sabihin niyo yung pagkakataon, napadaan lamang kayo sa Jollibee, o babawasan ko ibibigay ko sa aking nanay. Right? Right? Dahil hindi naman ako kumain ng hapunan, dito naman ako kumain sa Jollibee. Pwede kang kumain sa Jollibee, pero hindi pwede i-compromise. Yung binibigay mo sa nanay mo. At di mo pero ikatwira sa nanay mo, Mama, kumain naman ako dito sa sa Jollibee, kaya babawasan ko. Huwag mong gagawin. Hindi yun sinseridad. Hindi katapatan yan. Right? Sana nakukuha niyo yung ibig kong sabihin. Gusto ko man lalimin ngayon, pero ayaw ko na. Ayaw ko lalimin pagdating sa mga bagay ito. Napaka-sensitive ko sa mga bagay na ito. Right? Ako'y nangungusap sa katapatan.
Katapatan ng bawat isa sa atin. It is not only you, even me being your pastor. Yes. Right? Tayong lahat ay obligado na gawin ang mga bagay na ito. Be faithful to the Lord while you're still living. Be faithful to the Lord. Keep His word. Keep His word. Tapos nabi keep His word, not only to keep, but obey His word. Obey His word. Hallelujah. Glory to Jesus. Still there. Pagpatuloy ko. But He was a kinsman redeemer. Now, God who is in the Spirit unveiled Himself in a body of flesh, which was His Son, Christ Jesus. And God was in Christ reconciling the world to Himself, and become kinfolks to human beings, to suffer the penalty that He had put on the human Himself. And He became kinfolks and a redeemer. In other words, like this, we was put in the devil's pawn shop, and Jesus paid the price, brought us out. See, the price was already paid. Now when Jesus died at Calvary, He saved every sinner in the world that or ever would be in the world as far as God was concerned. Now, Jesus didn't come down and die just for me or die just for you. He settled the sin question. Yun ang malaking question mark. Yung kasalanan. Yung disobedience. Right? Na nag-cause ng death. Na nag-cause ng confusion. Nag-cause ng division. Nag-cause ng sickness. Nag-cause ng disease. Nag-cause ng chaos. Ito ang aayusin ng Panginoon. One of these days, tayo ay dadalhin ng ating Panginoon sa isang pamumunong payapa. Pamumunong. Hindi makakapasok ang kasamaan. But He is our peace. The peace that the world can't understand. Right? Ngunit ang kapayapaan na ito na ibinigay ng Diyos para sa iyo ay nauunawaan mo. Na ngayon pa lamang ikaw ay pinamumunuan ng kapayapaang ito. At dadalhin ka ng Diyos sa isang maganda at maayos na kalalagayan na nawala ng ating mga magulang, kundi dadalhin tayo ng Panginoon at papasok tayo doon sa pangako ng ating Panginoon. Hindi tayo tatagal, ikakat po kagad ito. Meron tayong part 3. Glory to God. And He settled the sin question. Ang pagsasettle niya dito, hindi kailanman pwede siya magsugo ng kanyang mga anghel, ng kanyang mga lingkod, ng sino man para matapos at masettle ang lahat ng mga kasalanan ito. Ngunit siya mismo ang gagawa. Dahil ikaw ay magmamayari ng Diyos. See, namiss lang na isanla doon sa sanlaan. Walang ibang kukuha nito kundi yung nagmamay-ari lamang. Walang sino man pwedeng tumubos. Dahil ikaw at ako ay magmamay-ari ng Diyos. Walang sino man pwedeng umangkin. Even the devil can do nothing. Maari kanyang ikulong pansamantala. Ngunit darating ang tamang kalayaan upang ikaw ay palayain ng Diyos mula sa pagkabilanggo sa kasalanan. Kinakailangan siyang bumaba, magbubo ng dugo, magbuwis ng buhay. Right? Para sa mga nagkasala. Para sa mga nadamay sa kasalanan. Ikaw at ako ay kasama. Salamat sa Diyos sa pagiging isa sa mga layunin ng Diyos. Pwede palakpakan natin ng natin. Oh, glory! He settled the sin question. But it will never do us any good until we accept it. It's your accepting of Him as your personal Savior. And it's by faith that you receive it and believe it. Kaya,
pagdating sa kaligtasan, totoo, sabi ng mga marami, ang kaligtasan ay para sa lahat. Tama. Pero hindi naman lahat maliligtas. Meron talaga nakalaan sa mga sa kaligtasan, sa mga pinili ng ating Panginoon. Right? Kahit sabi natin, ang kaligtasan ay para sa lahat. Ngunit kung hindi mo tatanggapin, right? Bilang isang kaligtasan para sa iyo, wala pa rin kabuluhan. Right? Sabi nga ng kwento, patungkol sa pagpapalaya ng isang bilangga, pardon is not a pardon unless it will be accepted as a pardon. Right? Kahit na ikaw ipapalalayain at hindi mo naman tatanggapin ng kalayaan, still nothing. But thank God for being one of His predestinated ones. Upang tubusin, upang iligtas, hindi ka nilagpasan. Hindi ka nilagpasan. Kundi ito ay pinatungkulan para sa iyo. Ibinigay sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito. Hindi niya binaypas ang kanyang predestinated seed. Sa halip, kanyang pinatungkulan ang kanyang itinalaga. Glory to God! Praise Jesus. God providing healing. Jesus Christ pulled the stinger out of death and sin at Calvary. By His stripes, we are healed. Jesus took the stinger out of sin. He has redeemed us from death. Eternal life has been restored unto us by Jesus Christ. God promised to resurrect the body of the believer in the last days. We rest in that assurance. Jesus possessed every gate. He conquered death. He conquered hell. He conquered the grave. He took the keys of death and hell from Satan. And we in Him are more than conquerors now. The devil put us in the pawn shop, but Jesus redeemed us. He is our kinsman redeemer. God made flesh, kinfolks unto us, in order to redeem us from the curse of sin and sickness. And today has sent the Holy Spirit to dwell with the church and show signs and wonders of healing and salvation until He return again. So yung pagpapakita, napakahimala, pagpapakita ng mga palatandaan, hindi nagtatapos hanggat siya ay tumatawag. Magpapakita ng mga bagay ang ating Panginoon. Dahil sinabi niya, siya ang magpapatunay sa bawat isa. God will confirm it to every believers. Right? Every move. Every stand. At bawat buhay natin. At bawat lakad natin. Patutunayan ng Diyos, i-confirm niya kung tayo ba ay lumalakad ng tahasan sa kanyang kalooban. But being predestinated ones, God wants you to be sincere and faithful to His promised word. Tiwala lamang tayo sa kanyang pangako, sa kanyang salita. Lahat ng mga bagay nito, isa sa katuparan ng ating Panginoon. Minsan, hindi na isa sa katuparan dahil hindi sinusubukan eh. Sabi ng patunayan nyo at patutunayan ko rin sa inyo. Ang kulang sa atin, hindi natin napapatunayan. Hayaan natin, patunayan natin sa Diyos at patutunayan din naman ng ating Panginoon Diyos ang kanyang pangako sa bawat isa sa atin. I believe, hindi siya tao na nangako na pwedeng mabigo, pero siya ang Diyos na nangako sa bawat isa sa atin na isa sa katuparan. If this is thus said the Lord, it must be done. Gagawin ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin ang lahat ng mga bagay na ito. Ikakat ko ngayon, medyo maaga-aga tayo. Dalagan dito lang yung aking inanda. Meron tayong part 3. So, this morning, simula nang ikaw ay lumakad, hawak mo ang pangako ng Diyos. Napahamak man tayo, nagkasala man tayo, nabihag man tayo ng kasalanan, pero nung tayo inilabas ng ating Panginoon at naging malaya.
Alam natin ang ating kalayaan ngayon. Alam natin ang ating kalalagayan. Alam natin ang ating katatayuan. At alam natin ang ating pinanghahawakan. Nais ng Diyos na maging matapat tayo doon sa word na alam natin ang ating pinanghahawakan. At hindi magkakamali ang Diyos para sa iyo bilang isang pinili. Para sa akin na isang pinili. Ikaw ay bahagi sa kanyang layunin. Ikaw ay bahagi sa kanyang pagtatalaga. Hindi magbabago kung ano man ang kalalagayan natin sa kanyang katalagahan. Right? Salamat sa ating Panginoon dahil ang salita at kanyang pangako ay patuloy na umiepekto, may bisa sa bawat mananampalataya. So thank God sa kanyang salita, sa kanyang pangako, sa kanyang mensahe na ibinigay sa bawat isa sa atin sa huling kapanahonan ito. Nais kanyang manatili at nais kanyang magpatuloy at ayaw makita ng ating Panginoon na malihis tayo. Sa konting bagay lamang na pwede tayo malihis, mapapalayo tayo. But God wants you to stay, to be rooted, and establish to His word. At hindi ninanais ng ating Panginoon na isa man sa atin ay malihis. But if we are a predestinated seed of God, bago ko magtapos, bilang isang predestinated seed of God, hindi ka lilihis. Hindi tayo lilihis. Hindi tayo lalayo. Mananatili tayo. Let's all stand. Awitin natin awitin na nagsasabi ka. I just want to call yung mga singer kanina. Habang tayo nakatayo, sa kanilang inawit, napakaganda ng kanilang speak the word. Glory to Jesus. Thank you, Jesus. Faith